Isang tahimik na gabi, late December 2024, ang mga astronomers nakasilip sa kanilang telescope sa El Socio Observatory sa Chile. Umaasang isang ordinaryong gabi lamang sa nakagawiang pagmamasid sa kalangitan. Sa halip, ang nakita nila nagdulot ng takot at pag-alala sa buong scientific community. Isang newly detected asteroid na kalaunang pinangalan ng 2024 YR4. Mabilis na naglalakbay sa space na ayon sa mga unang kalkulasyon, diretsong tatama sa ating planeta at ang araw ng impact, December 22, 2032. Sa unay maliit lamang ang tsansang tumama, isa lamang ordinaryong cosmic rock sa libu-libong batong sinusubaybayan ng NASA at ng European Space Agency. Ngunit habang dumadami ang datang nakokolekta, ang probability ng impact tumaas sa 2.3%. 1 in 43 chance na yan. Dahil dyan ang 2024 YR4 na ang pinakaseryosong impact threat in recent history. Halos singlaki ng isang football field, ang asteroid hindi ganoon kalaki para tapusin ang ating sibilisasyon. Ngunit sapat ang laki nito para makapagbigay ng malaking destruction, singlaki ng Tunguska event, kung saan pinatag ang 800 square miles ang kagubatan ng Siberia noong 1908. Patuloy naman ang calculations sa mga scientists. Dadaan lamang ba ng walang daladalang panganib o ang Earth ba ay nasa isang collision course sa isang object na may kapangyarihang sumira ng isang syudad? Nagsimulang talakayin ng mga pamahalaan ng mga contingency plans at muling binisita ng mga space agencies ang mga idea ng kung papaano ililihis ang direksyon ng isang asteroid. Dahil sa pagkakataong ito, maaaring kailangan talaga ito. Ngunit kung may itinuro sa atin ng kasaysayan, ito ay ang Earth ay palaging target sa malawak na cosmic shooting gallery ng kalawakan. At ang 2024 YR4 ay hindi ang unang pagkakataon na naharap tayo sa ganitong klaseng panganib. Sa katunayan, sa buong kasaysayan, maraming mga asteroid at kometa ang talagang napalapit ng husto sa ating planeta. At kung minsan, natutuklasan lamang ito pagkatapos na nitong dumaan. Ang mga pinakamapanganib na asteroid encounters ay hindi yung mga na-detect natin, kundi yung mga sumupresa sa atin. Mula sa mga asteroid na dumaan malapit sa atin nang hindi natin napansin, hanggang sa mga kometang mapanganib na lumapit. Tignan natin ang ilan sa mga pinaka-nakangingilabot na asteroid at comet near misses sa kasaysayan ng Earth. Umaga ng August 12, 1883, inoobserbahan ng isang Mexican astronomer na si Jose Bonilla ang araw. Nang may ilang UFO ang dumaan sa solar disk, ang object ay napapalibutan ng tila koronang ulap at nag-iwan ng bakas ng manipis na ulap. Nagpatuloy ang fenomeno ng dalawang magkasunod na araw, 447 na objects ang nabilang ni Bonilla. At dahil sa hindi ito may paliwanag, sinabing ito'y ibon, insekto o alikabok lamang na dumaan sa harap ng telescope ni Bonilla. Pero base sa description ni Bonilla, kaakibat ng improvement sa pagkakaintindi ng iba't ibang astronomical phenomena. Isang artikulo ang inilabas noong 2011 kung saan may hypothesis na ang mga objects ay parte ng isang kometang muntik nang tumama sa Earth. Ang katangi-tangi mga bagay sa solar system na nag-iiwan ng trails at maliwanag na ulap ay ang kometa. At kagaya ng kometang ito na naobserba noong 2006, alam na natin ngayon na ang pagkakapira-piraso ng kometa ay madalas nangyayari. Ang estimate ay ang kometa ay nagkapira-piraso sa higit 3,200 na fragments na may sukat mula 50 hanggang 1,000 meters sa diameter na dumaan malapit sa Earth sa layong hindi hihigit sa ilang libong kilometro. Kung isa lang sa mga ito ang tumama sa Earth, ay magre-resulta ito sa ilang milyong casualties. Higit isang siglo ang lumipas, sa kabila ng pag-advance ng teknolohiya, mapanganib pa din sa sangkatauhan ang mga hindi inaasahang banta galing sa space. Sa katunayan, noong 2019, isang asteroid ang muntik nang tumama sa Earth at kahit sobrang lapit, ay halos hindi ito napansing paparating ng mga scientist. July 25, 2019, isang asteroid ang bumubulusok patungong Earth sa bilis na 55,000 miles per hour. Dumaan ito malapit sa Earth sa layong 43,000 miles
mas malapit pa sa buwan. At nadiskubre lamang ito ilang oras bago ito dumaan malapit sa ating planeta. Kung tumama ang 187 to 427 feet na asteroid na ito sa Earth, magdudulot ito ng destruction katubas ng isang nuclear explosion. Papatagin nito ang isang buong metropolitan area. Ang nakakatakot dito ay hindi ito na-detect hanggang sa mga huling sandali. At ang dahilan, nanggaling ito sa direksyon ng araw kung saan mahirap para sa mga telescopes na makita ang paparating na panganib. Isang paalala yan sa kung gaano tayo ka-vulnerable. Ngunit ang 2019 OK ay hindi lamang ang asteroid na nakalusot nang hindi natin napapansin. Isang taon lamang ang lumipas, August 16, 2020, isang asteroid pa ang dumaan malapit sa Earth, mas malapit. Ito ang asteroid 2020 QG, halos sing laki ng isang sasakyan. Dumaan malapit sa Earth sa layong 2,950 kilometers, mas malapit pa yan sa ilang satellite sa orbit. Sa lapad na 3 to 6 meters, hindi ito ganoon kalaki para makapag-cause ng malaking destruction kung pumasok man ito sa ating atmosphere. Gayunpaman nakakaalarma pa din ang pagdaan nito. Bakit? Dahil sa muli, na-detect lamang ito pagkatapos na nitong dumaan. Kung nahihirapan tayong ma-detect ang maliit na asteroid kagaya ng 2020 QG, paano ang mga mas malalaki at mas mapanganib na asteroids? Ang tanong na iyon naging relevant noong 2013 nang ang isang di inaasahang bisita sumabog sa Russia. Umaga ng February 15, 2013, biglang lumiwanag ang kalangitan ng Chelyabinsk, Russia. Makalipas ang ilang segundo, nabasag ng napakalaking shockwave ang libu-libong bintana na sugatan ng mahigit 1,500 na katao at nasindak ang mga residente. At ang may sala, isang 60 feet wide meteor, 60 times ang mas mabilis sa speed of sound, sumabog sa taas sa 30 kilometers, 30 times ang mas malakas yan sa Hiroshima bomb. Kung pumasok ito sa kahit kaunting pagbabago ng anggulo, mas matindi ang destruction. Ang Chelyabinsk meteor ay nagsisilbing paalala na kahit hindi tatapos ang isang sibilisasyon ng isang maliit na meteor, malaki pa rin ang pinsala. At minsan, hindi lamang sila dumadaan, tumatama sila. Sa gitna ng Siberian Taiga, bandang alas 7 ng umaga, isang malakas na pagsabog ang nagbigay ng liwanag sa kalangitan. Isang eyewitness sa layong 65 kilometers mula sa pagsabog ang nagsabing, "The sky split in two and fire appeared high and wide over the forest. At that moment I became so hot that I couldn't bear it, as if my shirt was on fire. I wanted to tear off my shirt and throw it down, but then the sky shut closed. A strong thump sounded and I was thrown a few meters." 2 dekada ang lumipas noong 1927 nakuna ng videong ito ng unang expedition sa lugar ng pagsabog. Mahigit kumulang 2,000 square kilometers ang kagubatan, nasa 80 milyong puno ang pinabagsak at pinadapa ng pangyayaring ito. Ang pinagkasunduan ng karamihan sa dahilan ng pangyayaring ito na naging kilala bilang Tunguska event ay isang kometa o asteroid na hindi higit sa 200 meters ang lapad ang sumabog ng ilang kilometro sa ibabaw ng kagubatan at nagdulot ng isang fireball. Kagaya ng sa simulation na ito, nagpapaalala sa atin ng destruction na kayang dalhin ng isang bato galing sa space. Ang Tunguska event ang nananatiling pinakamalaking impact event sa recorded history at hindi ito magiging huli dahil kahit naiwasan ng Earth ang ilang catastrophic events na dulot ng mga asteroids, hindi tayo palaging suswertehin. Diyan natin ibabalik ang tumataas sa pag-aalala sa kahihinatnan ng 2024 YR4. Dadaan lamang ba ito gaya ng mga nakaraang encounters o magiging susunod na Tunguska o Chelyabinsk o baka mas matindi pa? Maaari ang masagot sa loob lamang ng ilang taon. Sa ilang daang siglo, tinanggap na natin ang ating lugar sa kosmos. Walang magagawa sa kung anumang ibato sa atin ng universe. Pero iba na ngayon, hindi na lamang tayo nagmamasid, nagsisimula na tayong lumaban. Habang patuloy ang mga scientists sa pagtatrack ng 2024 YR4 at sinisigurado ang projected path nito,
Ang iba't ibang agency sa buong mundo nag-uunahan sa pag-develop ng mga teknolohiya na maaari makapigil sa mga future impacts. Kung totoong may panganib na daladala ang asteroid na ito sa 2032, hindi na tayo mabibigla. Meron tayong mga options. September 2022, gumawa ng history ang NASA, ang Double Asteroid Redirection Test o DART. Ito ang kauna-unahang attempt na baguhin ang trajectory ng isang asteroid. Ang target ay ang Dimorphos, isang maliit na moon na go-orbit sa isang asteroid, ang Didymos. Nasa 6.8 billion miles ang layo nito sa Earth. Simple lang ang misyon. Patamain ang spacecraft sa Dimorphos at high speed at sukatin ang pagbabago ng orbit ito. Kung gagana ito, magiging patunay ito na pwede nating itulak ng bahagya ang isang asteroid sa kanyang orbit bago pa man ito maging mapanganib sa atin. At gumana nga ito. Pinaikli ng impact ang orbit ng Dimorphos ng 32 minutes, higit pa sa inaasahan. Ito ay isang mahalagang sandali para sa planetary defense na nagpapatunay na ang sangkatauhan hindi na defenseless laban sa mga asteroids sa space. Pero paano kung huli nang na-detect ang isang asteroid? Gaya ng ilan sa mga nabanggit ko kanina, huli na para itulak sa kanyang orbit. Kung maagang madedetect ang isang asteroid, maraming paraan para mabago ang orbit ito. Ito ang ilang paraan na pinopose. Gravity Tractors, isang spacecraft ang maaaring lumapit sa asteroid gamit ang sarili nitong gravitational pull. Dahan-dahang babaguhin ang direksyon ng asteroid sa paglipas ng panahon. Solar sails at lasers, focus energy mula sa sun o high-powered laser ang maaaring makavaporize ang isang parte ng surface ng asteroid para makabuo ng maliit na thrust na babago sa direksyon nito. Nuclear explosions, pero hindi gaya ng nakikita natin sa mga pelikula na magpapalala lamang ng sitwasyon. Sa halip ay papasabugin ng nuclear missile malapit sa asteroid para maitulak ito ng bahagya. Sa mga parang ito, naniniwala mga scientists na kaya nating i-prevent ang isang asteroid impact. Yan ay kung maaga natin itong madedetect. Sa ngayon, ang mga space agency sa buong mundo sinusubaybayan ng 2024 YR4. Nagrara ng mga simulations, naghahanda ng potensyal na tugon sa maaaring mangyari. Sa 8 taon ng potensyal na impact na ito, sapat ang oras para kumilos. Ngunit kada taon na lilipas, ang pag-deflect nito mas lalong hihirap. Ang panganib ay hindi lang ang asteroid na ito. May libo-libong near-Earth objects ang nakatago pa rin, hindi pa natutuklasan sa kadiliman ng kalawakan. Paano kung ang susunod na asteroid huli na nang madiskubre? Nangyari na yan dati at alam natin ang isa pang impact ay hindi maiiwasan. Kaya't ang importanteng tanong ngayon ay magiging handa pa tayo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.